kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Magandang araw o gabi, Binibining Imahinasyon. Ako'y lagi nakikinig sa iyong mga horror stories. Mahilig po ako sa mga totoong kwento ng mga kababalaghan na nangyayari sa ating paligid. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arthur. At ang lugar na pinangyarihan ay sa lalawigan ng Ilocos City. Nais kong ikwento sa iyo ang nagpabago sa aking pananaw na mayroon talagang isang aswang. Ganito kasi yun. Piyesta sa isang baryo at dahil doon, nagkayayaan kami ng aking kaibigan na makipag-inuman sa aming kaibigan doon. Nagkausap kami na pagkatapos naming magsaka ng hapon ay didiretso na kami sa lugar na iyon. Medyo malayo din ang lugar na kung kaya ay tinahak namin na pawisan na kaming dalawa. Dala ang aming itak na sukbit namin sa aming bewang. Nagkakatawanan pa nga kami habang pinakikwentuhan namin ang aming kaibigan na aming pupuntahan. Nakilala kasi namin ito sa isang bahay piyestahan sa kabilang baryo na kapwa namin kaibigan. Nagkakwentuhan ng di lumaon ay nagbida na ito. Naayon dito kapag may piyesta sa kanilang baryo ay napakasaya. Bumabaha daw ng alak at pulutan sa kanila. Kaya naman kami ni Tirso ay tinandaan namin ang petsa ng piyesta sa kanila dahil anytime naman daw na pupunta kami sa kanila ay welcome kami. Sa amin naman ni Tirso bilang isang palainom ng alak ay tila challenge sa amin ang makipag-inuman ng marami sa ibang lugar. Wala kaming pakialam kung ilang oras kaming aabutin sa lugar na aming pag-iinuman. Ang mahalaga, masaya kaming nakikipagkwentuhan sa kanila. Laking tuwa na namin ni Tirso nang makita namin ang baryo na aming tinatahak na puno ng banderitas sa paligid. Maging sa pagtingala namin sa langit ay gayon din. Maging sa mga paligid ay nagkakasayahan ang lahat. Mga taong paroon at parito, bata man o matanda. Lahat ay bala sa kani-kanilang pagluluto at paghahanda. Nang makatapat na kami sa bahay na aming pakay, nakita ko na tila lahat ng mga tao rito ay nagsitigil ng mga ginagawa nila nang makita kami ni Tirso. Tiningnan din namin ni Tirso ang mga ito, ngunit wala roon sa kanila ang aming pakay na kaibigan. Kaya lumapit na kami at balak na naming magtanong sa kanila kung nasaan na ang kaibigan naming si Danilo. Nakita ko na may pumasok sa kanilang bahay at maya-maya nga ay may kasunod na itong lalaki. Nang matitigan ko nga ay kamukha ito ng aming hinahanap na kaibigan. Lalong tumibay ang aming hinala nang humito ito sa amin. Kaya naman ay napadali na ang paglapit namin ni Tirso sa bahay nito na sinalubong kami. "Karding, buti naman natuntun niyo ang bahay namin. Nahirapan ba kayo?" Hindi naman Danilo dahil sanay naman kami sa mga ganitong lugar na tinutunto ng bahay. "Ah, ganoon ba? Halika.
Pasok na kayo sa loob ng bahay namin. Kumain muna kayo at tiyak na gutom na kayo sa paglalakad. Mamaya na lang tayo ulit lumabas dito sa harap ng bahay at mag-inuman. Wika ni Danilo na nakangiti. Habang papasok kami sa loob ng bahay nila Danilo, ay may napansin ako na tila nakatingin sa amin ni Tirso ang mga kaanak nito na nasa bahay nila. Kaya naman ay tila kinalibutan ako sa mga tingin ng mga ito sa amin. Ngunit hindi ko na rin yun pinansin dahil sa gutom namin ay sa pagkain na lang ako nag-focus. Pinagsandukan kami ng kanin ng kanyang ina at binigyan naman ako ng ulam ng kanyang asawa. Gayon din maging si Tirso ay may mga kaanak na nag-aasikaso rin dito. Hindi ko lang alam kung napansin ba rin nito na tila may kakaiba sa mga ikinikilos ng mga kaanak ni Danilo. Pagkaupo namin, pagkapuno na ng aking plato at papunta na ako sa aming upuan ni Tirso, ay may napansin ako na pati ang mga nakikikain sa kanila ay tumitingin din sa amin. Dahil doon ay nag-umpisa na akong kilabutan sa mga nakikita ko. Pero dahil sa kagutuman ko ay kumain na rin ako. Sayang-saya ako dahil napakasarap ng pagkain na kanilang niluto, lalo na sa paborito kong dinuguan. Kuwang-kuwa nila ang panlasa ko, na hanggang maya-maya ay nabusog na kami ni Tirso, ay niyaya na kami ni Danilo na mag-inuman na. Tuwang-tuwa kami ni Tirso dahil tansya namin ngayong gabi ay ganado kaming uminom. Kaya naman ang inilabas ni Danilo ang tila umuusok pa na beer, ay sayang-saya ako na tila ba nanunuyo ang lalamunan ko pagkakita ko sa beer na malamig pa. Sa ilang sandali pa ay marami na kaming natagay ni Tirso at Danilo na hindi ko namalayan na nakalupaypay na pala ako sa isang lamesa na sa Tirso ay narinig kong nagpapaalam na kay Danilo na uuwi na raw siya. At si Danilo naman na lang daw ang bahala sa akin. Sinubukan kong habulin si Tirso, ngunit dahil sa kalasingan ko ay hindi ko kinaya kahit patawagin man lang sana ang pangalan nito. Dahil hilong-hilo na ako, kaya naman ay isang nakakaduling na lang na paghabol ng pagtingin ang nagawa ko kay Tirso, na habang humahakbang ito papalayo sa akin at kay Danilo. Nang makalayo na si Tirso ay nakarinig ako mula sa aking likuran na nagsasabing matandang babae, "Danilo! Apo! Nakaalis na pala yung isang kasamahan. Hayaan mo muna yung isa mong bisita at may mahalaga tayong pag-uusapan." Dahil sa narinig ko, hindi ko alam kung bakit kinabahan ako sa aking narinig. Kaya pilit kong inilinga ang aking paningin sa paligid. Kahit ikinatatakot ko ay ako lang ang nasa lugar na iyon. At naalala ko pa kung paano ko tingnan ng mga tao bago pa lang kaming dating ni Tirso hanggang sa ako ay malasing. Hindi ako nagpahalata, lalo nang maramdaman kong bumalik si Danilo sa akin at tiniyak pa nitong tingnan ako. Kung ako ay tulog ng talaga, hindi ako gumalaw ng oras na iyon, na pinangatawanan ko na lang ang hinala nila sa akin na tulog ako.
Nang maya-maya ay makarinig ulit ako ng tawag mula sa likuran. Tinawag ulit si Danilo at sinabing, "Magpainit ka na ng kawa! Diyan anak, sa likuran!" Dahil sa narinig kong iyon, ay napamulat ako at napalaki ang mga mata. Nanginig ang aking tuhod. Kaya naman nang umalis si Danilo sa aking tabi, ay lakas loob kong itinayo ang aking sarili. Kahit nanginginig ang tuhod ko, lakad ako na halos kinakalagid ko na ang aking mga paa. Nag-iisip kung paano ako makakalayo agad sa kanila nang hindi ako namamalayan ng mga ito na tumatakas. Alam ko na wala na akong oras upang mag-isip pa ng matagal, lalo na nang marinig ko na tila nagkakagulo na ang mga salita nila, pati si Danilo. Alam na marahil ng mga ito na wala na ako sa aking pwesto. Kaya naman ay dinalian ko na ring tumakbo hanggang nakasandal ako sa puno ng niyog na hinihingal. At nang maisip ko at matingala ko ang puno ng niyog na sobrang taas nito, dali-dali ko itong inakyat nang lalo pa akong napabilis dahil sa natanawan ko na ang mga ito. Nahangos ang takbo na naghahanap sa akin. Hindi yun makakalayo. Natuwa ako nang sa wakas ay nasa dulo na ako ng puno at natatabunan ng mga dahon ng niyog. Kaya naman, nang matanawan ko ang mga taong humahabol sa akin, ay may mga dalang itak ang mga ito na tila ba nagagalit dahil sa nakatakas ako. Lalo pa akong kinabahan nang makita ko na mga nagpalit ng anyo ang mga ito mula sa tao at unti-unting nagkakaroon ng maitim na balahibo at mahahabang kuko. Nanginginig naman ang aking tuhod pero agad kong ikinalma iyon dahil natakot ako sa alalahanin. Baka makita ako ng mga ito sa ibabaw ng puno at akyatin. Natanaw ko ang mga tila halimaw na iyon na inaamoy ang paligid. Nalaking pasasalamat ko dahil nasa taas ako ng puno kaya hindi nila maamoy amoy ko sa baba. Kitang-kita ko na mga nagsituwad ang mga ito. Naghahanap ng tao sa paligid. Kaya naman, kahit paghinga ko ay nilimitahan ko na nang sa gayon ay hindi nila maramdaman na may tila buhay sa paligid. Ang tagal ko sa ganong pwesto sa puno ng nyug. Nang makahinga ako ng kaunti dahil nakita ko na nag-uusap ang mga ito. Nahanapin daw ako sa kabilang panig ng bukirin at ang iba naman ay sa kabila. Kaya naman ay naghiwa-hiwalay sila. Labis ang aking panalangin at pangamba. At idinalangin ko na sana ay tumibay pa ang aking tuhod upang tumagal pa ako sa puno ng iyon hanggang umaga. Nang maya-maya ay nagulat ako dahil napapikit na pala ang aking mga mata at muntikan na akong mahulog sa puno. Buti na lang ay napahawak ako sa isang palapa ng nyog na matibay. Nakita ko sa aking pambisig na relo na 3:00 na pala na madaling araw, kaya naman ay napakadilim pa ng paligid. Pero ang mga aswang na mga iyon ay tila hindi makapaniwala na nawala ang aking presensya dahil nakita ko pa ang mga itong bumalik sa aking pinagpwestuhan na puno. Naamoy pa ba? At tila mga sumisinghot at sinisinghot nila ang amoy ko Nandito lang kung yan, pare. naroon pa ako. Tara, hanapin natin. Kaya naman ay lalong mas humigpit ang hawak ko sa sanga na hinahawakan ko na kung saan ang aking paa ay nakatungtong. Sobrang pinagpawisan ako at kung pwede lang na pati ang hinanga ko ay pabagaling ko upang maitago
na may buhay sa puno ng niyog at dinadalangin na wag sana silang tumingala kung saan ako naroon. Nakita kong pabalik-balik at panay ang hanap sa akin ng grupo ng mga aswang. Ngunit hindi nila ako makita. Pinanalangin ko ulit na sana'y mag-umaga na. Nataliwas naman sa mga aswang dahil sa busy sila sa kahanap sa akin. Iniisip ko na baka mas ginagalingan pa nga nila ang paghahanap sa akin dahil mag-uumaga na. Hanggang sa nakita ko mula sa ibaba ng niyog na umalis na sila. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag, lalo na nang makita kong nag-uumpisa ng magliwanag. Nagpalipas pa ako ng 1.5 oras sa puno ng niyog bago ako bumaba upang makasigurong wala na sila sa paligid. At nang sumapit na nga ang taktang oras, ay bumaba na ako ng dali-dali na bago ako lumisan sa lugar na iyon, nakisan ko pa ang puno ng niyog na nakasalba sa akin sa mga aswang. Nagpapasalamat na wika ko dahil kung hindi sa punong iyon at sa tayog ng puno at napakataas nito ay malamang nasa tiyan ako ng aswang ngayon. Nagtatatakbo ako na halos pakiramdam ko ay wala na akong paa na tila na lumulutang na lang akong paalis sa lugar na yon. Kung saan ako'y nagmamadali ng makaalis, may mga nakatira sa lugar na iyon at makita ako. Na nang makahinga ako ng maluwag, nang sa wakas ay nakauwi na ako sa bahay namin. Buti na lang. Matagal din akong hindi lumabas ng Wala na bahay sila. sa pag-aalala na baka nariyan lang sila sa paligid at pakiramdam ko na trauma ako sa pangyayari na yon. Lalo na kapag pinupuntahan ako ng aking kainuman sa bahay at inaaya na mag-inom. Tinatanggihan ko na sila na nakapagpapataka sa mga iyon na tila tumabang na ako sa alak, lalo na si Tirso na nang iwan sa akin sa pamilya ng mga aswang. Na samantalang dati ay ako pa ang nangunguna at naghahamon pa ng inuman kahit sa kabilang baryo. Wakas. Maraming salamat sa ating sender. Salamat sa iyo. At hanggang sa ating muling istorya. Salamat din po sa ating mga new subscribers at sa ating mga new listeners. Maraming salamat po sa inyo.